Ang pagsamo sa bagay ito ay ang pagkain, sapagkat bukas sa lahat nalalaman natin ang mga doktrina ng iba't ibang sekta ng pananampalataya. Mayroong nagpapawal sa pagkain ng dugo. Mayroong nagbabawal sa pagkain ng taba, ng may biyak ang upo, ng mayroong bigote. At gayon din sa tuwing araw ng Biyernes Santo ng mga Iglesia Katolika. At iba pang mga kagaya ng mga bagay na ito. Atin itong isang puni ngayon, mga pinapalad ng mga kapatid, sa banal na kasulatan, kung ano po ba talaga ang tunay na aral ng Biblia na nakaputungkol sa bagay na ito, sa mga pigbagay sa pagkain literal. Atin itong balikan ang panahon ng paglalang ng Panginoon Diyos sa tao. Nung una'y dadalawa pa lamang ng tao sa katao ni Adan at ni Eva. Ang wika po sa Genesis 1:29 hanggang 30. Kung ano po, kung mayroon po bang ibinigay na pagkain ng Diyos, matapos niya lalangin ang tao, ang unang tao sa mundo. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa iyo ang bawat pananim na nagkakabili na nasa ibabaw ng balat ng lupa at bawat punong kahoy na may bunga na nagkakabili sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat ayod sa lupa, sa bawat ibon sa ipapawid, bawat nagsisiusan sa ibabaw ng lupa na may buhay, ibinigay ko ng lahat, ang lahat ng pananim na sariwa ng pinakapagkain at nagkakain. Ano po ang ibinigay ng Diyos na pagkain? Sa mga pigbagay, mga hayop at mga pananim na nagkakabili. Mayroon po ba? Yayaman, ipinaggalog ng Diyos ang lahat sa tao. Mayroon po ba ipinagbawal ng aning yung tao sa mga pigbagay si Adan at ni Eva? Ang wika po sa Genesis 2:17. Tatagpon sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay. Sa sabi po, mayroon po pinagbawal ang Diyos na kain ng tao. Yung puno kahoy na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Lumipas sa maraming panahon. Ang tao ay lumagana, dumami, naging napagsalansa ng mga tao. Kung kaya, ang Panginoong Diyos po ay binabaha ang buong lupa, nilipol ang lahat, ang sanglibutan. Dumako po tayo sa panahon nito eh, matapos ng bawang gunaw ay humupa. Sumadsad sa bundok ng Ararat, yung dao, nalulan ang sambahayan nito eh, at ang mga hayop sa kanya inutos na dalhin doon. Ano po ngayon ang ibinigay ng Diyos na pinakapagkain doon sa kay Noe at sa kanyang buong sambahayan? Ang wika po sa Genesis 9:1-3, at pinaspasan ng Diyos si Noe at kaniyang mga anak at sa kanilang sinabi, kayo'y magpalaan natin at magpakarami na inyong kalata ng lupa at ang nakot sa inyo at ang sindak sa inyo ay mapapasabawat ayon sa lupa at sa bawat ibon sa ipapawid at sa lahat ng uusan sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat ay binigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain sa inyo gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibigay sa inyo. Dahil din po ang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos kayo rin at sa kanyang mga sambahayan. Inutusan na kayo'y magpakarami, magpalaan natin. Kailangan ninyo ang lupa. Lumipas muli ang maraming panahon hanggang sa matatag ng pangako ng Diyos na ang
Israel ay nagmumula sa balakang ni Jacob sa mga pimbagay. Ang bansang Israel ay nakatat. Mayroon na po mga kabawalan kaugnay sa bagay na ito sa pagkain nila. Ano po yung mga ipinagbawal ng kain ng panahon ng Israel ay nakatat? Ang wika po sa Levitico 3:17. Maging palatuntunan sana sa inyong palagi sa buong panahon ng inyong langit na hindi kayo kakain ng taba ni ng dukuman, ang wika. At sino mang tao sa sambahayan ng Israel o sa mga kakaibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumakain ng anumang dugo ay aking ititigtig ang aking mukha sa tao niya na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Kaya aking sinabi sa mga anak ng Israel, sino man sa iyo ay huwag kakain ng dugo ni ng taga-ibang bayan na nakikipamayan ay huwag kakain. Sino po ang pinatutunan mo kumain? Hindi lamang yung mga taga-Israel o mga Israelita, kundi maging yung nakikipamayan sa kanila. Maging ito'y kanilang alipin ay hindi maaari kumain ng gayong bagay sa mga pimbagay ng taba at ng dugo. Ano po ba, mga minamahal na mga kapatid, ang kadahilan ng Panginoon kung bakit gayon na lamang ay bilang kanyang pausan sa pagbabawal sa pagkain ng gayong bagay? Sa Levitico 17, talata 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo'y tumutubos dahil sa buhay at binibisit ng saserdote sa ibabaw ng dambana ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng mga kapisanan at susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Ano po ang kadahilan? Sapagkat ang dugo ay sagrado. Gayon din ang taba ay para sa Panginoon matapos na sunugin. Sagrado po, mga minamahal na mga kapatid. Ang ginagawa ay biniwisit ng mga saserdote doon sa ibabaw ng tambana. Sa mga kapatid po, mga minamahal na mga kapatid, ito'y para sa Panginoon. Kung kayo, malinaw po sa ating mga binasang mga talata na talagang katotohanan na may kautusan ng ating Panginoong Diyos na ipinagbawal ang pagkain ng mga gayong bagay. Hindi po kaya tayo, mga pinagmahal ng mga kapatid, ay nakalalabag na sa kautusan ito sapagkat tayo patuloy sa pagkusuko ng mga gayong bagay. Kahapon, makalaki meron pong sisi. Matabang tayo. Hindi po kaya tayo nakalalabag ng pinagmahal ng mga kapatid. Sagutin po muli natin ang malalang sulatan sa Pagbagong Tipan. Ang wika sa Colosas 2:14-21 na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inialis at ipinaho sa puso. Pinawalang bisa po ang pagbabawal sa pagkain ng taba ng dugo. Pansinin po ninyo mga minamahal ng mga kapatid. Yung kautusan noong una ng pagbabawal sa pagkain niya ang kausap ng Panginoong Diyos ay yung manandang Israel na walang ibang kaparaanan upang matubos ang kanilang mga kasalanan kundi pag-usyaw, dugo ng hayop, ng kambing o ng bulong baka at ang taba nito'y susunugin na pinakamasarap na amoy para sa Panginoon. Pinawalang bisa po ng mga bagay na yan, pamayaman ng mga kapatid. Bakit po? Pinawi ang palatuntunan gaya, huwag dumakbo, ni lumasap ni umipuman. Ang wika sa Hebreo, 9:10, palibhasa ay palatuntunan
naroon sa laman, na iniatang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at ng sari-saring paglilinis. Kailan po, hanggang kailan yung panahon tinutukoy ng banal na kasulatan na pinawit o pinawalang bisa yung pagbabawal doon sa mga palatuntunang hindi naaayon para sa atin? Ang wika po sa Hebreo 9:11-12, ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatwid bagay, hindi sa paglalagay at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng kambing at ng bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na paminsan magpakailanman sa damang banal at kinamdag ang walang hanggang katubusan. Kailan po yung tinukoy ng Apostol Pablo na panahon ng pagbabago? At ano na ngayon ang pagtubos sa kasalanan ng tao sa mga bagay pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Diyan ang tinukoy ng Apostol Pablo na panahon ng pagbabago. At ano na po ang pagtubos sa kasalanan ng tao? Ang wika po ay walang hihigit sa dugo ng dakilang saserdote sa makatwid bagay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po naalaman natin na tunay na pinagbawal at pinawalang bisa magmula ng ating Panginoong Jesucristo pumarito at tayo tapusin kamatalan ng katubusan ng kanyang mga anak. Ano po ngayon ang ating tuntunin naman tungkol sa bagay na ito, sa makatwid bagay, sa pagkain? Ang wika po sa Lucas 18, kausap ng ating Panginoong Kristo ay ang kanyang mga apostol bago sila mangaral sa mga bayan sa labas ng Israel, sapagkat mayroong mga ibang kaparaanan ng pagkain doon sa mga bayan sa labas ng Israel. Ano po ang kanyang wika? At alin mang bayan na inyong pasukin at kayo nilang tanggapin ay kain ninyo ang mga bagay na ihayos. Kain po. Kung kayo ay pinangaral ng Apostol Pablo sa iba't ibang dako sa Corinto, 1 Corinto 10:25 o 7, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman ang dahilan sa lubi. Kung kayo ay anyayaan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ay anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng dahilan sa lubi. Sapagkat bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang marapat na itakwil kung tinatanggap na may magpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa pananalangin. Kung ipaalala mo sa mga kapatid ng mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinagdili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting balita at sinusunod hanggang sa kanya. Ano po ngayon ang tutunin sa ating kapanahonan gawin sa bagay mo? Ang wika ng Panginoon Kristo, kaya ninyo ano ba nangyayari sa inyo? Kung kaya siya naman ipinangaral ng Apostol Pablo na huwag kayong magpagtanong ng dahilan sa budhi at tanggapin ninyo ang pagkain na mayroong pagpapasalamat. Ano po ang parang? Yun kung hindi pinagpasalamat. May mga tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng bagay, ngunit ang mahinga ay kumakain ng mga gulay. At ang kumakain ay walang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain
ay hindi umatong sa kumakain sapagkat siya'y tinatanong. Kung kaya hindi mo marapat na mga katulad ng sinuman, kung ano man ang kinakain ng ganito o likuan, hindi po marapat magkatunan ang sinuman. Pinamahalan mo sa amin ang talingata at sinabi niya, sumakit mo rin ating Panginoon Kristo. Kayo bagay, baga na may wala pa rin pag-iisip, hindi pa bagay ninyo nalalaman na ano bang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at nilalabas sa daan ng dumi. Dapat po ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon sa bagay na? Sa Marcos 7:19, sapagkat hindi sa pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa daanan ng dumi. Mga kapatid, ating ginagawa ng biyaya ng pakikinig ng mensahe sa bagay.